Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong viral post ng isang content creator na teacher. Si Teacher Carla, grabe. Ang kanyang followers sa social media, maabot po ng 8 million followers. So, very influential itong teacher na ito. Umalma siya kay Auntie Claire. Si Auntie Claire, ito na. Nakahanap na siya ng katapat. Kasi ayaw niyang mag-apologize sa mga teachers. So, ito ngayon, si Teacher Carla ang rumesbak sa kanya. Ito yung statement ni Auntie Claire. Sabi niya, minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klaseng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang mga tao. Yan ang pahayag ni Auntie Claire na inalmahan nitong content creator, teacher vlogger na sikat na sikat. Sabi naman ni Teacher Carla, with all due respect, madam, saan niyo ho nakuha ang idea na minsan ang mga guro pa ang nagtuturo kung paano maging walang modo ang mga estudyante? Kahit paulit-ulit tayo ng curriculum, wala yan sa competence. Sa dami ng naming ginagawa, mas uunahin pa naming matulog kaysa magturo ng kabalbalan sa mga bata. Diyos ko, kami ba kasama sa mga yan simula isinilang yan sa mundo? Stop pointing fingers and placing the blame on others. Ito, ang dami nang nag-share. Kumakalat na. And I agree with Teacher Carla. Kasi ang unang mga guro, mga parents, and of course, grandparents. Ako, grandparent na ako eh. Kaya siniseryoso ko yung role ko kasi malalaki ng yung tatlong anak ko. Kapag tapos na nagtatrabaho, may kanya-kanyang pamilya na. Kaya ang tinututukan ko ngayon, aking mga apo. Dahil ako, by the way, bago ako naging sundalo is naging classroom teacher ako, secondary classroom teacher ako ng 4 na taon, 1979 to 1983. Kailang hindi ko nakayanan ang hirap trabaho ng teacher. Plus the fact na maliit ang sweldo. Kaya naisipan ko na mag-apply ng call to active duty sa Philippine Army at pinalad naman 1980. So 1979 graduate ako ng college, nagturo kaagad. And then noong 1983 dahil napagod na ako, yun, pumasok na ako sa military service. Nag-retire ako 2015. Yung puso ko, excuse me teacher na teacher ako.
Kaya, masakit ay makarelate ako sa reaksyon ng mga halos lahat ng teacher eh. Nagre-react yung paliwanag ni Auntie Claire, ayaw niyang mag-apologize talaga eh. Hindi ko naman nila lahat. Sabi niya. Hindi ko naman sinisisi ang mga teachers na sila ang may kasalanan doon sa nangyari sa Zamboanga. O totoo nga. Hindi niya nilalat. Kailang the way she speaks, bardagulan kasi ang dating eh. Napaka, I don't know Kaya bagay sa kanya yung title niya na ICC. Pag nagsasalita, walang, kahit po ng po, di ba? Pag nagsasalita sa Auntie Claire, marami siyang po. But yung tono ng kanyang boses, yung mukha niyang nagsasalita, ako personal ko lang ito, wala akong makikita na sincerity sa kanyang masinasabi. Ang nakikita ko sa kanya is propagandist. Tagapagsalita siya ng Malacanang para sirain ang mga Duterte at saka ipataas ang image ng kanyang mga amo sa Malacanang. Ganun lang. Wala siyang pakialam sa kalagayan ng bansa. Kaya itong issue against the teachers na ayaw niyang mag-apologize. Diyan mo makikita anong klaseng gobyernong meron tayo. Anong mawawala sa iyo pag I apologize. I did not mean to harm or offend our teachers. I'm sorry po. Please, forgive me. Anong mawawala kung ganun? Wala. Ang taas ng kanyang, ayaw niya talaga. Kaya, sige na lang. Hanggang 2028 na lang yan. Auntie Claire na yan. Matatapos na ang kanilang termino. Kaya tuloy, naalala ko si Congressman Edgar Erese. Kasi hinamon siya ni Auntie Claire na punta ka sa ombudsman, Congressman Erese, mag-submit ka ng ebidensya mo doon. Sabi ni Congressman Erese na, ayaw ko nga magpunta sa ombudsman. Aliado nyo yan eh. Sa 2028 na tayo magkikita, huwag kang tatakas ha. Anong mangyari kaya kay Auntie Claire sa 2028? Kasi akala nila they will stay in power forever eh. Sige lang. Bilog ang mundo, may hangganan ang lahat. So, again, sa mga teachers, pasensya na at ayaw mag-apologize ang ating Auntie Claire sa inyo, tanggapin nyo na lang. Ganyan talaga ang mga tao. Yung taas ihi, grabe talaga. So, salamat po, Teacher Carla, sa inyong pagsasalita in behalf of I think, 800,000 ang teachers natin sa buong bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Rolly Salilo nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop. So mo ni siya ang natabangan sa yero ug mo pod ni ang iyang pagapulihan karon. Okay, salamat tayo. Salamat tayo na ilisdan ang mga atop. Wa na, nangabangag na yun. Og muna ni ang gitabang napulo kabuk nga yero nga na digis ka taas.
pang Pero kung kita. Gamit din. Kung karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, nagpasalamat ko sa amo ang ginabang sa amo ang sin nga nailisan na gyud ang among mga atop nga nangabuslot na kay 15 na gyud ni katuig. O ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga natabangan na gyud mi nga nailisdan na gyud ang among Sir dayon makanas ba mo. o manghinaot ko nga magpadayon ni aron dagang pagyud ang ilang matabangan ani. Salamat kaayo. Salamat.